Patula sa baw guys, nako, isang ektaryang kanin talaga ang mauubos mo sa baw pa lang guys. Pinag-aagawan na namin, napakalasa naman kasi. Napakasimple lang ng mga sangkap nito guys, sibuyas, bawang, tapos gagamit din tayo dito, luya, tapos isang pirasong siling green guys. Sa pitsay pala guys, 2 tali pala ang ginamit ko, tapos balatan lang natin yung patola, hiwain lang natin na ganyang kalalaki guys para mabilis din siya maluto. Yung sahog na gagamitin natin guys, atay ng manok sa breast chicken guys. Hiwain lang natin yung breast chicken ng manipis na pahaba. Sa atay ng manok guys, pwede na yung ganyang kalalaki. Tapos magisa na tayo ng luya. Papalabasin natin yung masarap na aroma. Tapos sibuyas, bawang, paminta agad. Gisahin natin ng maigi to guys. Papalabasin natin yung masarap na aroma. Yung ganyang pagkagisa guys. So, tapos ilagay na natin yung chicken breast. Gisahin natin ng maigi. Patutuyuan natin guys. Tapos maglagay tayo agad ng patis. Gisahin natin sa patis. Patutuyuan natin sa patis. Tapos ilagay na natin yung atay ng manok. Pag ilagay na yung atay ng manok, huwag nyo muna haluin guys. Hayaan nyo muna na mga 1 minuto para hindi madurog yung atay ng manok. Tapos gisahin nyo ng maigi. Tapos maglagay na tayo ng tubig, 2 litro ang nilagay ko guys. Tapos nor na chicken, kaunting asin, pakukuluan natin sa loob ng 10 minuto. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi nyong panonood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang lugar man kayo. Binuksan ko muna guys, nakalimutan ko pala yung green na sili ilagay. Pagkalipas ng 10 minuto, ilagay na natin yung pitsay sa kapatola, ilagay na rin natin yung miswa. Kung gusto nyong mas madaming miswa, dagdagan nyo na lang ha. Pakukuluan lang natin yan guys sa loob ng 3 minuto. Maraming salamat nga pala sa ating mga kababayang OFW sa palagi nyong panonood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Pagkalipas ng 3 minuto, tikman natin guys. Napakalasa naman talaga ng mismong sabaw guys. Malinamnam at manamis-namis. Luto na to guys para hindi ma-overcook yung gulay sa kamiswa. Nako guys, promise, napakasarap nito guys. Ito yung ulam guys na ulit-ulitin mo talaga kahit 3 beses sa isang linggo guys. Kapag nagluto pala kayo nito guys, huwag nyong wawalain yung atay ng manok guys ha. Huwag na natin patatagalin to. Pasalamatan muna natin sa itaas. God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay mo sa araw-araw. I-bless nyo po yung food na magiging silbing lakas sa katawan namin. Amen. Kain tayo guys. Kain Pinas. Sabaw agad guys. Naku, napakainit pero napakasarap naman talaga guys. Malasa. Yan ang gusto ko sa atay ng manok. Yung combination ng atay ng manok sa kapatula guys. Kapag pinagsama mo, naku. Isang ektaryang kanin talaga ang mauubos mo. Napakalasa. Napakasarap. Promise niyan guys. Hindi ko kayo binibiro. Talagang masarap talaga guys. Masarap siya kainin kapag mainit pa talaga guys. Huwag nyo lang sana tumapanood ng madaling araw guys. O kaya 10 oras ng gabi. Siguradong gugutumin talaga kayo. Kung alanganing oras na guys, magluto na lang kayo ng pansit canton, yung spicy guys. Para ganahan din kayo sa pagkain. Ito yung ulam guys na walang pinipiling araw, maulan man yan o mainit ang panahon. Nako, gaganahan ka talaga kapag ito ang uulamin mo. Napakadali lang lutuin, tapos pasok na pasok pa sa budget mo kung nagtitipid ka. Nako, itong nababagay sa yung ulamin. Bibigyan ko na kayo ng pangmalakasan guys. Perfect bite, pang commercial. Ayan, binuhusan ko lang ng mainit na sabaw yung kanin na may atay guys. Tapos sabay salpak sa bunganga. Nako, kung mapadaan man sa'yo to, wala nang plano-plano, magluto ka na rin ito.